Personally, tatawagan ko si Junmar. Tatanungin ko si Junmar mismo kung na-open siya sa mga nagiging topic namin. Dahil last na tawagan ko siya, hindi na siya sumagot. Paano nanalo ang San Miguel sa Ginebra? Ako nakita ko, aggressive sila bro. Sobrang aggressive. Makaka-amazing. dahil hindi pa kami tapos. Calvin Abueva naman yung tatawagan natin. Kasi connected siya dito eh. Ako, ano sabi mo? Kung ikaw si Calvin Abueva. Parang para sa akin, ako si Calvin. Magiging parang upset, honestly. Okay. Yeah, I would be upset kung ako si Calvin. Dahil sa, parang, hindi mo pwede i-compare yung ginawa ni Calvin tsaka ginawa ni Jan eh. Parang sa akin, sobrang layo. So tawagan natin si Abueva? Ikaw. Alright. So, mga amazing. Random na naman to. Hindi natin alam kung naliligo ba si Amores kanina sumagot, nagda-drive. Si Abueva, pag naliligo to, alam nyo na. Ha? So, hindi natin alam. Random to. Walang nag-message sa kanya whatsoever. Ganun po kumilos yung PBA Moto Club. Para lang. Tingnan mo lang kung anong take niya dun sa Alamin lang natin. Kung sasagot siya, okay. Matatanong natin. Pag hindi, di wala. Wala namang... Ayaw niya magsalita. Hindi naman natin to trabaho. Tayo naman curious din lang. Kapwa natin mga ka-amazing sa buong mundo. Curious din tayo personally. So, there you go. Video call. Okay. Yun yung advantage sa PBA Moto Club, no? Yung kapwa basketball player natin, natatawagan natin. No? Natin lahat, kaibigan. So, Calvin Abueva, sasagot kaya? Abangan ang susunod na kabanata. Tira. Tik, 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 tik. Okay, mukhang busy. Yung iba kasi mga kamising di na sumasagot. Kasi alam kukulitin sila eh. Yung James Shop di na sumagot last time. Sino pa yung mga tinatawagan natin na hindi na sumasagot? Si Junmar hindi na rin sumagot. Mga amazing. Kasalanan nyo yun eh. Kasalanan to nung mga nung mga account. Alam mo yung sa San Miguel ng account? Yung mga fan base ng San Miguel. Kinuha nyo lang yung sinabi na portion eh. Hindi nyo naman kinuha yung buong storyline eh. Kaya kami umabot dun. Hindi nyo malang inisip. Kaya kami umabot sa MVP ni Junmar. Kaya namin napag-usapan dahil greatest of all time na nga eh. Best of the best na si Junmar. Dapat na-appreciate nyo nga kami. Instead, parang binash nyo pa kami. Parang ginamit nyo pa yon para awayin kami ng mga San Miguel fans. Yung mga fans si Junmar. Gusto ko sana tawagan din si Junmar ngayon. Kaso, finals. Semifinals na, di ba? Wag natin istorbohin. After ng basketball games nila, saka natin sila tawagan. Ako, personally, tatawagan ko si Junmar. Tatanungin ko si Junmar mismo kung na-open siya sa mga nagiging topic namin. Dahil last na tawagan ko siya, hindi na siya sumagot. Usually, sumasagot lagi si Junmar dahil vibes kami yan eh. Close kami niyan. Talaga sa kanya. So, yung mga, hopefully, makaka-amazing yung mga Facebook account, yung mga account na nagka-capture ng mga ginagawa namin. Hopefully, kumpletuhin nyo. Kasi pag small portion lang, medyo yung misleading, di ba Jay, yung word? Misleading yung ginagawa nyo. And pag nakarating kay Junmar, kasi syempre, papalo si Junmar sa inyo, dahil fan-base nga kayo, susupport kayo ni Junmar. Pag nabasa ni Junmar yung portion na yun, masasaktan si Junmar. But, pag pinanood ni Junmar yung buong video namin, I'm sure ma-appreciate ni Junmar kami dahil wala na siyang katapat eh. Yun na yung dineclare namin. Wala siyang katapat, best of the best siya, greatest of all time na siya. For me, mas greatest PBA player pa siya kaysa kay Ramon Fernandez, saka sa lahat ng kay Alvin Patrimonio. Ng PBA players. At yun yung pinakamalapit sa kanya. May tig-4 na MVP lang. Si Junmar, ongoing siya ngayon sa 9th MVP niya. Kasi ngayon, best player uli siya. Ang layo eh. Malamang. Ang layo niya. Ang susunod sa kanya ay si CJ Perez na yata or Bolik. Malayo po, mga kamising. Kaya, Junmar again. Kinaya niya ang buong Ginebra last game eh. 23 and 21. O yan, pag-usapan na natin si San Miguel.
Okay. So, hindi sumagot si Calvin. Hindi gumagot si Davis, mga amazing. Hindi, isang tawag lang tayo. Isang chance lang. Ano, sunod? San Miguel na tayo? Okay. Congratulations, San Miguel. 1-1 na po. And, sino nag-dominate? Junmar had 23 and 21. So that's grabe yun. Tapos ang ganda ng laro ni Normal yun. si Terrence. Terrence went off, man. Terrence Romeo? Oo. Crucial yung mga tira niya yung huli. Yeah, that is correct. Gandang laro. Pero grabe pa rin si Justin, no? Pag kailangan mo talaga mag-score si Justin, pag crucial talaga, magde-deliver talaga. And, Pero we came up short lang. yan yung ma-appreciate natin ng mga games dito sa PBA. Overtime. Ginebra versus San Miguel, overtime. Sulit ang perang panood. Yun yung gusto natin ibalik sa PBA, yung mga tao, pag nanood sila ng live, tapos umu-overtime, yan yung na-appreciate yung manonood Ako, pag nanood ako ng mga crucial games, tapos nag-overtime, uy, worth yung money ko yung pera kong pinambayad ko ng ticket, worth it. Diba? So, ang ganda ng laban. Talagang bakbakan talaga. Ganda talaga. Ganda ng matchup. Terrence Romeo, ilang points? 25, parang ganun. So, bakit ngayon? Kasi yung una nating topic, paano nanalo yung Ginebra sa San Miguel? So, of course, Justin Brownlee, 5 out of 6 sa 4-point line. That's it. Mahirap gawin yun. Pag nagawa mo yun, automatic panalo team mo. Ngayon, paano nanalo ang San Miguel sa Ginebra? Ako nakita ko, aggressive sila, bro. Sobrang aggressive. Talagang, para sa kanila, parang do or die na yun eh. Mahirap mag-down ng 2-0 pagka best of 7. Ako, Ginebra pa kalaban mo. Oo. Hirap. So, bukod kay Junmar, saka kay Terrence Romeo, sino pa for you yung mga tumulong kay Junmar? Kasi, normal lang naman si Junmar. 20 and 20. That's normal for him na Yo, grabe, no? Normal yung 20 and 20. Sabi ko sa inyo Di ba? Grabe. Sabi ko sa inyo. Ngayon, Hirap talaga pigilan si Jun. Terrence Romeo, nag-perform. Which is normal din for me. Naging teammate ko si Terrence Romeo sa Global Port. Alam ko rin yung capability na sinasabi niya, hard work. Uminit siya kasi nakita mo yung pag when you're watching the game, nakita mo nakukuha niya yung rhythm niya. Yung mga players na ganyan, pag nakuha yung rhythm, parang in the zone, hirap pigilan. Yeah, that is true. And ganun nga nangyari, lalo na ng fourth quarter. Si best shooter ever ng PBA, Marshall Lassiter. Yeah, he had some big threes too. Yeah, importante yung role niya. No. Dahil inside-outside naman yung threat nila. Si Junmar sa loob, Marshall sa labas. Si CJ din. CJ Perez, parang automatic din Mga penetration niya, hirap pigilan. Ngayon, nakaka-shoot na consistently sa threes. Pati 4 points. Nakinig sila sa'yo. Naalala mo nung naging topic natin yung pagkapanalo ng Ginebra, tapos tinanong natin paano makakabawi yung San Miguel. Ang sabi mo, sana mag-spread ng si San Miguel. Hindi lang kay Junmar nakarely. Next game, focus na lang kayo kay Junmar. Huwag na kayo mag-ano. Puro kay Junmar na lang. Kasi gusto niya si Ginebra mag... Ako kasi... so, 1-1 na tayo. 1-1. So, kung sinong mananalo, stake, di ba? Sa series. Ano kaya naman maging adjustment ni coach? And, Best of 3. parehas pa rin naman tayo. Kaya tayo hindi pumupunta sa side ng Token Tex and ng Rain or Shine. By the way, 2-0 na yun. Token text. Token Tex yun, no? Ikaw, Token Tex na din? Token Tex ako. Pero, pagdating kasi ng finals, most likely, kung sino yung nanalo sa series na to, most likely, dun tayo. Yeah, dun yung magcha-champion. Itong mananalo sa series na to, yun yung magcha-champion. Ang problema dyan, pag ginaya ni Chot Reyes, ni Coach Chot Reyes, yung diskarte ni Coach Yeng. Pag sinabi ni Coach Chot, panoodin nyo yung PBA Moto Club. Tingnan nyo yung sinabi nila. Kung sino daw ang mananalo sa series ng Ginebra at San Miguel, yun na daw magcha-champion. Hindi ba kayo masasaktan? Oh! Balik na rin natin. Champion Token text. So, Coach Chot, pwede mong gamitin kami. Bahala ka. Kasi, effective kasi kay Coach Yeng. Diba? Ginamit niya na sila yung pinili. So, sabi na naman, hindi natin sila pinili.
So, pwede nilang gawing motivation yun. Pwede naman. Pero, wala. Opinion po namin to, Kosyot. Pasensya ka na. Ito yung paniniwala namin. Ganun naman sa sports eh. Malakas to ako, thanks. Feeling ko, baka sila nga mag-champion. Binago na. Binago na po kasi baka magamit pa. So, there you go mga amazing. Thank you for watching PBA Moro Club. Yan na po. Yung mga hinihingi yung comment, hinihingi yung suggestion, mga opinion namin. Dito lang po kami. Naka-base lang kami sa opinion namin. Ay, Gax, ikaw pa. Okay na ako. Ganun na rin ako. Wala ka exposure. Okay lang. Cameraman muna ako ngayon. Alright, so there you go mga amazing. Shoutout kami ngayon sa Beast Motorcycle Tires, sa Silencer, GameX, the official ending ng Pilipinas. Online na po. Pag gusto nyong laruin ang GameX, punta lang po kayo sa www.gamexsports.com.ph. Yung mga mahilig mag-ending, online na po yung ending. Anytime malalaro nyo. And shout out sa Kinetic, Pocari Sweat, Uratex, Ducati Philippines, the official motorcycle ng PBA Moro Club, and ng Pininclo and 69 Pong by Boss Monching Dalisayon. Thank you so much. And please support Team Binyan basketball team. Mapapalaban po kami ngayong kailan game natin? October 17, game 2. October 17, do or die po sa amin. Kailangan namin manalo. Kailangan po namin ng support nyo. Alright? And prayers. Yes. So, God bless po sa inyo. And stay amazing. Okay, GameX commercial. Number 1. My friend, Mr. JJ Hutterbrand. What's up, man? Nakapaglaro ka na ba ng GameX Sports? Ito. Playing now. So, can you explain sa mga ka-amazing natin on how to play the number 1 only online ending dito sa Pilipinas? How can they play it? First and foremost, GameX Sports is the first and original online basketball ending sa Pilipinas, di ba? Ano pa siya? Licensed by PAGCOR. Importante yan. Oo. So, meron tayong dalawang options sa happy ending, which is 2 digits lang. Meron yan ending score ng 2 teams. Yung first digit, winning team score muna. And then may per quarter and traditional tayo. Per quarter means you play 22, 55, or 110 pesos covering all quarters, ending score ng 2 teams. So, pwede ka manalo ng, yung 22 mo can win 200 from the first to third quarter. And then, pagdating sa fourth quarter, pwede maging 800. Ngayon, yung 55 pesos mo, for example, can win 500 first to third quarter. And yung pagdating ng fourth, pwede maging, 2,000. Tapos, kung may 110 pesos ka, you can win 1,000 nung first to third quarter. And pagdating ng fourth quarter, magiging 4,000. So, may option na happy ending which is 2 digits lang. May option din na pwede mong laruin yung every quarter. Wow. Yes, yan yung daming tawag option, na traditional ending natin. Okay. Okay? Tapos, meron pa tayo yung bagong nila, yung parang Lucky 4. Lotto style game naman yung 4 digits lang. So this is related, parang lotto na talaga siya. So yung last digit ending score of the winning team of each quarter in sequential order. Tapos sa Lucky 4 meron din Lucky Pick option na which is parang system generated siya na ibibigay sa player. Nice. Okay? Wow, daming option, no? But kung nalilito sila, meron pang pwedeng puntahan sa internet, right? Pwede kang pumunta sa www.gamexsports.com.ph. So for more details, mga amazing, puntahan nyo sa cellphone nyo. You can play this anytime, anywhere. Makikita nyo na rin yung mga schedule ng mga games, ng lahat ng games, right? From MPBL, meron din, di ba? May PBA. So, of course, mga amazing, if you play sa internet or sa cellphone nyo, make sure na PAGCOR license yung lalaruan nyo. And always, ano yun? pinaka-importante, always. Ano yan? Always play responsibly. Ayan.